Welcome to Hallstatt! Ang ganda ng view! Oh my God! Grabe, ayan na yung Hallstatt, guys. Kitang-kita na natin. Ang taas po. Kaya lang kasi puro spaghetti. Puro mga pasta. If ever, kung gusto niyo magdala kayo ng mga laks, oh. Hello guys! I'm back again with another vlog. And ngayon, dito po sa vlog na to, tayo ay pupunta na sa Salzburg. So from here sa Vienna, sasakay tayo ng train. And yung Salzburg po ay kilalang-kilala siya bilang home of Sound of Music. Actually, hindi natin siya napanood, to be honest. And hindi ko din alam deeply kung ano yung mga meron dyan, ganyan. But nung nagre-research tayo, noon ko lang nalaman, okay? And sa mga dulong part ng vlog na to, i-explain ko sa inyo. And i-explain ko muna sa inyo na tayo po ay bumili ng ticket sa trip.com. And ang ating biyahe ay ilalagay ko dito sa screen. Ayan, ilalagay ko dito sa screen yung ating biyahe. So, 11:55 AM, yun yung biyahe natin. Alis tayo dito sa Vienna. And ang dating natin doon is 2:49 PM sa Salzburg HBF. And direct train yung binili natin and 2 hours and 54 minutes ang biyahe. So, Ivan, magkano yung binili mo? So, ang ating pong ticket ay nabili po natin sa halagang 2,370.43 pesos. O, diba? Yun po ang pinaka-exact price. And guys, dito sa Europe, hindi magkakamuka ang mga presyo ng tickets, okay? Lalo na kapag ka-train, ganyan, and aeroplano. Kasi, di ba, sa Asia, sa Japan, sa Taiwan, sa Korea, magkakamukha yan. Magkakamukha yung biyahe. Magkakamukha din yung ticket prices. Pero dito po, iba. So, ang maisasuggest ko sa inyo, if ever, kung pupunta kayo dito sa Europe, mag-book kayo ahead of time para makakuha kayo ng murang ticket. Kasi, pwedeng itong ticket natin, kapag kunyari, nag-book kayo, kunyari, malay nyo, what you call this? Kunyari, bukas na siya, tapos mag-book kayo ngayon, pwedeng magmahal. And yun ang kamalian ng iba kasi akala nila ay, kunyari, kapag mag-book na ganito, okay, ganyan. And even kapag ka-intercountry, kapag kunyari, from Austria, pupunta kayo, kunyari naman ng Czech Republic, ganyan, ganun din po yun. Okay? So, yung ticket na yan, kapag ka-binook natin, o kapag binook nyo rather, then sa trip.com, meron dong e-tickets na lalabas. So, ilalagay ko din dito, yung itsura ng e-ticket. Ayan. So, nakalagay dyan in their language. And nakalagay dyan yung kung anong car number tayo, kung anong seat number, kung window seat ba, aisle ba, ganyan. And nakalagay dyan yung details na sinabi ko sa inyo kanina tulad ng pag-alis at pagdating. Okay? So, ngayon po, ito ang itsura. Ayan, dyan tayo pupunta. Andito tayo sa hotel natin at super convenient kasi ayan lang yung mismo. Ayan yung mismong Wien Hauptbahnhof. Yan na mismo yung train station kaya super ganda ng location ng hotel natin. And if ever kung hindi nyo pa po napapanood tong hotel and room tour, panoorin nyo sa previous episodes. Shinare ko doon kung ano itsura nito at kung magkano natin to nakuha. And actually, pupunta na rin tayo doon dahil mag-early breakfast tayo. I mean, mag-early lunch tayo, late breakfast, so brunch. Iiwan nating malinis ang ating kwarto dito, opo. Ano na. Actually, parang ang aga natin, 2 hours before ng mismong biyahe, no? But it's okay. Much better na maaga kaysa naman mali tayo. Ang lamig. Lamig ngayon dito sa Vienna, guys. Para lang may idea kayo, November 12, 5 degrees Celsius, guys. Mostly cloudy. Ayun na. Alam nyo, to be honest, na-enjoy ko yung stay natin dito. Pero nabitin tayo, guys. Napakalalaki ng mga museums. Kakaibang level. Lahat ng mga tourist spots. Parang hindi kaya nang mabilisan yung trip. Ganun. Diba? Sinacheck lang natin kung may usok. Sabi, mukhang sarado pa yung mga ibang mga shops. Ayan, sarado pa tong Asia food. So, mukhang okay naman siya. Ano ba tong food? Ano tong chutney na to? Curry! Ayoko din naman ng Burger King, guys. Muna natin yung mga food bago tayo bumili. Para di tayo magsisi. Ayan o, ito o. Ito yung mga food dito. So, pinakamura sa kanila is 9.50 euros. Ayan. Ay, nice! Soup o. 11.50 euros naman. Oh my god, pad krapao. 10.20 euros yung pad krapao. Our favorite, guys. Mahal dito. Diyos ko, magkano lang natin nabibili sa Thailand yan. 50 pesos ata. Ay, hindi. 100 pesos. Atin yung 10.20. 10.20. Ayan, guys. 6.99 pesos pad krapao. Hanap muna tayo ng iba. Check muna tayo. Ayoko muna tong Burger King. Ito naman. Curry siya. 9.90 naman dito, guys. Nakikita nyo ba? Parang medyo malabo, no? Pero 9.90. Ito, ganito yung setup.
Grabe, amoy na amoy kay spices, guys. Ito din. Ganun naman siya. Ito naman, 7.90. Doner sandwich. Ito din na. Ito naman, magkano siya? 10.90. Ito kasi, sarado pa kasi si ate. Okay din sana to. Ito na lang tayo, guys. Tinapay, no? 6.90 lang. Nakakabusog naman yan, eh. Ang mura ng Wiener Schnitzel nila dito, 14.90. Hindi, doon na lang tayo sa may tinapay para makatipid. Ayan, guys. Sikat yan. 6.90 guys. May bread na siya. At least ang laki Ang laki ng bread. Ganun ang inaano. Tinutusok nilang ganun. Ganun pala yung pambutos dyan. Actually, iba't ibang uri Iba't ibang uri guys ng sausage ang pwede nyo dito. Though, ang usually ina-offer nila yung may cheese. And, kung yung mga Vienna sausage naman na parang sikat sa Amerika, Frankfurter usually yun eh. And cook siya. Hindi siya pinirito. Dito siya nakalagay. Kaya lang nakatakip. Ayan siya. Nakakabusog naman yung tinapay na yun. Thank you so much! Thank you! Yan. Kain tayo, guys! Kaya lang, parang yung binili natin doon sa sa city center, parang mas okay kasi meron siya ditong mga sauce na nakalabas talaga. Ang laki naman. No? Ang juicy! Ang sarap ng sausage talaga dito sa Vienna. I realize, napakaaga pala natin nagpunta. Tayo kasi kapag kunyari mayroong mga ganitong klaseng biyahe, parang ang thinking natin, para tayo nasa NAIA, yung kailangan napakaaga, ganun. So, buti na lang meron ditong ganyan. Nakikita natin yung departure, tapos yung platform number. 11:55 kasi 11:26 pa lang yun nandito, and 11:08 pa lang. So, yun, if ever kapag ganyan, wala pong upuan dito sa Salzburg sa Vienna main station. Merong mga ganyan, pero kailangan kakain kayo. So ito, meron tayong ganito. Hindi ko na siya inaalis. Bumili tayo ng small thing dito sa Som Kitchen. Mas pa tayo na 7 euros. Guys, magto-toilet sana tayo bago tayo sumakay sa train. Diyos ko, yung train dito, meron ding bayad na naman. Wag muna. Tigilin muna saglit ang ihi. Mamaya na lang, pagpasok na lang natin sa train. Meron naman mga toilet doon. Para makatipid man lang tayo ng ilang euro. Guys, ito na yung atin IC642 Salzburg HBF. Dito tayo sa platform 8AB. Ito na siya. Let's go. Dito. Ayan. Grabe ang lamig. Like literally. Ito na. Yung atin IC642 Salzburg. Okay. Sige. Hanapin natin yung atin. Seat 111 tayo So, dito tayo. Sa side na to. Basta pala lumabas doon, andito na agad. Bakit ala? Saan tayong gawi? So guys, ayan, inilagay na natin yung maleta natin. And nakalimutan ko si Cow Padlock, Diyos ko. Buti na lang, nagawa natin ang paraan. Dito ko pinadlock. Sa bakal. Okay na yan. Sure ko lang guys sa inyo na may toilet dito Umihina kasi tayo, hindi na tayo mabalik dito mamaya. Kaya pinakita ko lang. Yan. Init ako sa pag-aali ng maleta, pag-aasikaso, Diyos ko. Yan kasi talaga guys, alam niyo naman, ang trust issues natin, laging nasa maleta. Kasi ayoko siyang mawala. May lalagyan din dito ng maleta sa taas. Pero ang bigat ng maleta natin, 30 kilos. Kaya sa baba natin nilagay. Ayan yung mga number. Check niyo mabuti. Ayan. 1. Pwede natin mahanap kung ano yung seat number natin. 111 yung nakalagay sa ticket. Pero walang 111. Pero ito walang number. So, dito muna ako ngayon umupo. Pag pinalis tayo, hindi aalis tayo. Ganun na lang talaga ako mahanap ng 111 guys, promise. Mahalaga yung maleta, okay na nakasakay na tayo. Ito kasi 114 tas 113. Tas wala akong makitang 112 at 111. Hala, alis na. Alis na agad. Guys, so may nagtag sa atin sa IG story kasi kaka-upload lang natin ng episode 1. So ayan, live selling while watching Paul Ivan DG. So naka-live sell siya ngayon and ongoing. Ngayon, supportahan natin siya in exchange. So ayan, para magkaroon tayo ng TikTok Shop PH is nag-VPN muna tayo ng Philippines. Tapos ito, kumonek muna tayo dito. Tignan natin kung ano yung live sell niya at supportahan natin. Oh, so ito. Ayan. So, bilang natin. Hi! Nag-hi ako guys. Naririnig ko, pinanood niya tayo. Supportahan natin siya. Uy, mukhang masarap tong mga to. Kasi guys, usually ang nag-work tong TikTok shop, pagka bumili tayo sa kanila, magkaka-commission sila. Sige, bilang natin lahat. Same shop ba lahat? Sige, bumili tayo. Bumili tayo ng
Dalawang pistachio. Dalawang hazelnut. Tapos dalawang strawberry. And guys, bumili tayo. Supportahan natin siya. Ay wait, akin yung address ko. Bablur ko na lang. Oh my god, isa lang. Ba't isa lang? Ayan, sige. Bumili tayo ng Oatside cereal bar. Ito. Sige. Ayan. Add to cart. And hello, thank you so much, Ivan. OMG, Ivan. Alam mo ba, taga Nueva Ecija kami. oh, taga Nueva Ecija sila. Hi, Ivan. Ayan. Taga Gapan Nueva Ecija ako and you're from Cabanatuan. Kaya, super Ayan, sige, taga Cabanatuan daw sila. and nag-fanboy yung husband ko Ayan. na nandito si Ivan sa live ko. Piliin tayo ng bulldog sauce. Thank you. Ay, ang mahal pala na bulldog sauce. So, ito yung bestseller pala nila. Balik Okay, na ito. ka sa pagnood. And kayo. Ayun guys, mag-check out tayo. So, i-deliver to sa Cabanatuan. Okay, thank you ate for watching. Yan, support kita dyan. Malapit na guys tayong dumating. Last stop, ayun natin ganyan. Train terminates at Salzburg, HBF. 14:43 na 14:49 tayo dadating. Touchdown guys! We're here na sa Salzburg! Let's go na muna sa ating hotel. Magmadali tayo kasi ngayon din yung day na i-explore natin tong Salzburg. Dahil tomorrow, ibang lugar na tayo agad-agad, opo. O okay lang, mag-aalas 3 pa lang naman and medyo mahaba-haba pa yung time. Ito namang Salzburg guys is walkable. According sa na-research natin, sana walkable talaga siya. Mga mamaya, iba ang kanilang terminology sa o definition sa walkable na yan. Punta na muna ngayon tayo guys sa hotel natin which is Plaza Inn Salzburg kasi hinabukan natin. May spar dito oh. Sa lahat ng gusto magtipid, pwede kayo bumili dyan. Grocery yan. Are na lang natin guys, 500 meters yung layo ng hotel natin from the area dito sa train station. Medyo laid back yung nabibigay ng vibe nitong Salzburg sa atin na. And kung huhusgahan natin siya, ito guys, it's giving parang kung Japan. Fukuoka to. Ganun yung atake niya. Ito na, nakita na natin yung hotel natin. Plaza Inn, Salzburg City. Yan. Ang atake nitong lugar na to ay tahimik at residential. Ganun. Ito guys, yung hotel, Plaza Inn. Yan. Let's go in. Ayan, so guys, nakapag-check-in na tayo. Ito itsura ng lobby. And meron dito ganyan. Daw puro chocolate lang. Tapos parang big 250 na naka-doy pack yung drinks na dyan. And ito yung pinaka-upuan, if ever, kung gusto nyo umupo muna, ganyan, habang nag-iintay ng check-in. And ito na, binigay na sa atin yung keycard natin. So, sa 6th floor tayo, andito na rin yung wifi, ganyan. And also, merong city tax tayong binayaran na 7.20 euros. So, if ever, kapag pupunta kayo dito, bring your card na lang para tap-tap na lang na ganun, okay? Meron silang lift dito. Though maliit lang. It's giving, nasa Spain tayo. Saka France. And I think ito yung bubukas mamaya. Grabe guys, ang init dito sa Salzburg. Hindi ko ini-expect na gano'n. Pinagpapawisan ako. Siya. So, open. Sige, wait. Yan. Sure. 03. Oh, so 4 na kwarto lang per floor. Ito yung kwarto natin. Ayun, buti na lang meron tayong aircon. Ayan, gumagana yung aircon. So, quick room tour. Ito po yung itsura ng room natin. Itong pasukan, medyo masikip siya, opo. Pero ito naman, meron tayo ditong full-length mirror. Hello! So, ayan, full-length mirror. Tapos, nasa ano tayo, oh? May bintana sa atin. Yun nga lang, nakatutok yung araw sa atin talaga, like literally. Meron ditong working area. Ayan po, may pa-TV. Wow, smart TV. Ito, may pa-ilaw. Buksan natin. Ayan, maganda yung atake niya. Ang maganda dito, may pa-refrigerator sila. And also, this one. Kettle. At meron pa water. Kaya lang parang ano, parang sparkling. Feeling ko sparkling, may mga bilog-bilog eh. And, ito po ang ating bed. So, malaki siya. Meron tayong 4 na pillow, tapos 2 ganyan. Actually, good for 2 packs kasi siya. And ito yung bintana. Wait. Ayun, nakasara. Ayoko na naka-on tong heater. Teka, buksan natin to. Para nakabukas. Though, yung aircon naman, malamig na, nararamdaman ko. Tapos ito, may pa-cabinet dito na open. Ayan po. Tapos, ayan, diba? And dito, yung pinaka-toilet. Maluwang siya actually. Ayan yung pinaka-shower area, naka-separate.
So, doon po yun. Ito yung maganda. Yung mga ganito kapag kunyari maglalaba kayo, super worth it. Isasampay nyo lang dyan. Ganyan, pampatuyo siya. Tapos ito yung toilet na walang bidet. Malakas. Ayan, may pa-blower. And yung sink, ayan. Hello! Diba? Okay siya. Nagugustuhan ko, guys. Guys, ngayon pa lang tayo palabas, inilagay natin yung gamit natin sa loob. And guess what? Papababa na yung araw. Papababa na yung araw dito ngayon. So, mamaya, kapag makikita nyo, nagsisimula pa lang tayo, pero madilim na. Opo. Kasi kadarating lang natin. Ngayon lang tayo may time magpunta dun sa Salzburg City Center. Then tomorrow kasi sa Hallstatt tayo. Diba? Kailangan natin bumalik dun sa train station dahil bibili tayo ng ticket. Sa mga bus dito, hindi ka pwedeng bumili ng ticket dun mismo sa bus. Hindi tulad sa mga iba nating pinupuntahan. Though, merong online option sa application nila, pero tinatry natin, hindi natin magawa. Kaya dun na lang tayo sa mismong train station. So guys, bumili na tayo ng ticket dito para sa Hallstatt na ating journey. So ayun na, na-print na kasi pinaka-ticket, pero gusto ko yung turuan kung paano natin siya binili. So, ang ginawa natin, syempre meron dyang Dutch, English, Italiano na language. English muna. Then, after nun, guys, itinipe ko dito yung Hallstatt. Yan. Hallstatt. Ito yung kinlik ko. Then, adult. Wala naman tayong discount card. Wala tayong ganyan. So, automatic next na. Then, kiklik natin tong return. Kasi balikan. Hindi naman tayo one way. Kasi one way yan, ha? Click nyo tong return. So, ang ikinlik ko kasi is for 13 na 5 AM kunyari. So, yan. So, ang kinuha natin ito. Ito yung kinuha natin, 5:26. So, napakaaga natin nga alis. Maaga tayong gigising. Alas 5 pa lang dapat nandito na tayo. So, ayan. 5:26 tayo sasakay sa bus 150. Tapos sasakay tayo ng Rex Original Express train yan. And dating natin doon is 7:29. Ang aga-aga na dating natin. So, yan. Binili natin yung 16.20 euros na yan. Tapos by return naman. Itong by return, ginawa ko naman 15. Actually guys, medyo para ang tagal nga ng binili natin. Kasi mag-whole day naman tayo doon. Then next. Tapos, ang binili naman natin ito. 16.32. So, Rex na yan. Tapos, yung bus 150. Ang dating natin dito, 18.16. So, in total, 16.20 yung way na yon. Tapos, in total guys, is magiging 32.40 euros. So, ito na siya. GCash card yung pinambayad natin, okay? So, ticket papunta at ticket pa uwi. Sana lang di tayo maiwan ng sasakyan natin for tomorrow. Okay, tinuruan ko lang kayo kung paano. Then, dito, i-insert nyo yung GCash card nyo dito. Yan. Then, tatype nyo yung PIN nyo after. Pwede din kayo magbayad ng coins. Pwede din kayo magbayad ng cash. At pwede nyo din i-tap yung sa chip. Okay? So, yun lang. Let's go na. Tapos, since nandito nga tayo ngayon sa Salzburg, wala na tayong transport pass. Bibili din tayo ng transport pass dito na 24 hours. Dahil ang optional dito ay 1 hour, then next is 24 hours na agad. Mararush tayo kung 1 hour lang. Man siya, guys. And, ang gagawin natin, English. Tapos, city tickets, Salzburg. Yan. 1 hour nila, guys. Mabilisan yan. So, 2.50 euro siya. Tapos, yung 24-hour ticket is 4.90. So, dyan tayo. Okay. Then, okay na. Sasaksak natin dyan yung GCash card again natin. Wait lang. Ayan. So, napin na natin. Then, kukunin natin yung card. Kung gusto niyo i-receive, i-click nyo to, ha. Ayan. So, okay na. Ito na ang ating ticket. Pagka ganitong ticket guys, no need to validate dahil ayun na yung time. So valid siya ngayong November 12, 1637. Tapos may expire siya ng November 13, 1637. So 24 hours talaga siya. Okay? Pag hinanap ng bus driver, papakita nyo lang to. Dito tayo guys pupunta sa Getrei de Gasse. Okay? So isa siyang magandang street na punong-puno ng mga tindahan. Then after na pupunta tayo kay Mozart's birthplace. Though magsasara na siya kasi ganito oras tayo dumating, di tayo makakapasok dyan. Tapos, lalakad tayo papunta dito. Ayan, pupunta tayo sa church na to. Hanggang 8 PM pa naman siya. Tapos, St. Peter's Abbey. Then, ito. Ito ay parang square or plaza. Tapos, Salzburg Cathedral. Mga 6 PM. Tapos, yan. Capital Schrems-me. Okay, let's go. Andito na ngayon tayo guys sa Getrei Gasse. And actually, ito po yung mga makikita dito. Iba't ibang stores. Mga local stores, mga local shops na nagbebenta ng sapatos, mga cardigan, mga trench coats, and even mga skincare products.
relos. Yan. Gabi na guys ha. Pasensya na kasi ngayon lang tayo dumating dito. Dahil galing pa tayo ng ng Vienna. Ang tawag nga dito guys, sikat siya sa internet na Green Line. And aside from that, dito nyo po matatagpuan ang birthplace ni Mozart. So ito siya. Ang dami actually mga nasa harapan. Kung makikita natin na mga nakatayo, nagpipicture. Ito, Mozart's birthplace. Kasarado na kasi eh. Actually guys, yung building na yun ay nirerentahan ng Hegner family, sa Mozart family. And pasok lang tayo saglit dito. Sa ano lang tayo, bungad lang tayo. Ayan. Ito lang makikita natin. Mozart Geburtshaus Museum since 1880. May tickets pa guys. Ang mahal na 15. Hindi na tayo aakyat dahil pupunta na tayo ng Salzburg Cathedral. Mas priority natin guys kasi yung cathedral dahil magsasara na rin siya. Ito yung ticket ha, 15 euros. Then kapag ka student under 27 years old, 12 lang. And seniors and group of 10. Child naman 4.50. Ito siya. Yung shop na to. Yung shop na yan dyan. Okay. Yan na, pinakita ko lang sa inyo yung baba. Though kung gusto nyo umakyat kayo guys here. Ano to? Nordsee. Actually, pang ilang Nordsee na itong nakita ko. It looks yummy guys, no? Grabe, nagutom na naman. Pero at least, kasi hindi pa naman tayo kumakain ng heavy meal, di ba? Mamaya, mag-ano tayo, magdi-dinner. Tignan nyo naman guys, yung mga shop dito, Rolex. Dito, United Colors of Benetton. Though ito, medyo hindi siya ganun kamahalan. Ito. Pero yung mga iba, my God, ang mahal niyan. Ang ganda. Ano to? Salzburger? Tapos ang mga tinda, relo? Bakit ganun? Nakita na naman tayo ng mga Christmas items. Kahit hindi naman ito talaga yung nasa itinerary natin. Guys, alam nyo, kapag nakakita ko ng Christmas items dito, iba yung vibe. Tingnan nyo, diba? Iba yung ganda ng mga decorations ng pang-Christmas dito. Pero ang mahal, 24.90. Okay, atake. Hello, Santa Claus. Makikita kita sa dulong part ng series. Ito na naman si Mozart. In fairness, alam niya, hindi ganun ka-crowded talaga dito sa Salzburg. Gabi na ha, knowing na gabi na kasi usually kapag ganitong oras dapat puno na to eh. Pagka mga square-square yung pinupuntahan. Ito na yung church. I see. Ito yung Christmas tree. So napaaga lang tayo ng punta for sure. Sa mga bandang first week of December, maingay na maingay dito. Guys, ito na yung ating pupuntahang Salzburg Cathedral. Though, parang pasarado na siya, madlang people, lover cards. And parang tayo na lang yung pumapasok. Conservation fee. Ito ba? Ito guys, ang bayad. So, 5 euros yung ticket dito sa Salzburg Cathedral if ever you want to visit. Wow! Oh my God, ang ganda! Grabe, ang grande. Ang ganda. Naiiyak ako guys kapag nakakita ko ng ganito. Ang ganda. Who would have thought na makakapunta tayo dito? Lalo na kapag kunyari mapupunta kayo ng Europe. Ibang-iba yung ganda ng mga church dito sa Europe kumpara sa mga napupuntahan natin churches. Though, maganda din naman yan sa atin sa Pilipinas. Pero dito guys, ibang level. Na, yung mga high ceiling, yung mga nakaukit sa ceiling. Napakaganda. At walang katao-tao. Walang tao guys, tayo lang yung tao. Sa mga ganitong pagkakataon yung talagang ninanamnam natin at nagpapasalamat tayo sa mga ganitong klaseng opportunities. Kasi alam nyo hanggang ngayon, masyado tayong na-overwhelm sa mga pinupuntahan natin. Which is, don't worry, again, ulitin ko next year, nearby countries na yung pupuntahan natin. At least, naisasama ko kayo guys sa mga nakikita natin na to. And through the screen na pinanonoodan nyo, ay parang nandito na din kayo, diba? Actually, may nag-comment nga sa vlog natin kung paano daw natin na-afford to. Itong mga ganitong klaseng trip. Isa lang sinasagot ko, all from vlogging, all from you guys. Yun. Because I'm not only posting here sa YouTube.
nagpo-post din tayo sa TikTok where we started talaga. Simula pa lang. And Facebook ngayon, medyo umu-okay na yung Facebook natin and Instagram. Kaya thank you sa pag-support. Kaya natin ito napupuntahan. Itong taon na to talagang travel year natin na talagang medyo going out sa comfort zone natin and healing inner child, lahat ng gusto nating puntahan. Pero next year, magtitipid na muna tayo kasi hindi naman pwedeng laging ganun ng ganun eh. Gets nyo yun? Though nagsisave tayo ngayon, don't get me wrong. Kinakausap ko kayo sa ganitong paraan kasi gusto ko lang malaman nyo na how thankful I am to you guys, to all of you, and even sa'yo, sa ating editor, Monica, sa lahat ng mga tumutulong sa atin para makamit natin to. Kaya lang ako masabi. Kasi hindi ko maiisip na this year is makakapunta tayo ng Europe 3 times. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. And actually, itong third trip natin, sabihin natin 70% is personal trip and 30% dito is meron tayong work dito kaya tayo talaga bumalik. Hindi lang siya basta puro personal trip. Malalaman nyo yun sa dulong part ng vlog na to kung ano yun. Sasabihin ko naman sa inyo, transparent ako. At yung work natin, kinuha nila tayo because of the feedback na naririnig sa inyo din. Hindi ko alam kung kanino sa inyo nagmula. Pero meron tayong viewer na parang word of mouth. Panoorin mo si Ivan, panoorin mo si ganyan, kaya kinuha nila tayo. I'm so happy about that. And I'm so thankful. Alam nyo, tuwing nagpupunta tayo sa mga ganitong klaseng church, aside from pinagdadasal ko yung family and friends, pinagdadasal ko din kayong lahat. Like, kayong lahat na nanonood na kung ano yung napupuntahan natin na sana mapuntahan nyo din. Pinagdadasal ko na sana bawat bansang pinupuntahan natin napuntahan nyo balang araw. Though iba-iba man tayo ng gusto. Sana mapuntahan nyo pa rin kahit ilan dun sa mga napuntahan natin or kahit lahat or mas higatan nyo pa. Kaya sa mga estudyante na nanonood sa atin na nagdi-DM din sa akin, pagbutihin nyo lang ang pag-aaral nyo, magtapos kayo, ganyan. Kung gusto nyo mag-vlog, go, mag-vlog kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Maganda guys ang vlogging. Maganda ang future sa vlogging. Pero syempre, mag-aral pa din kayo. Okay, tapusin nyo. And save, invest. Aside from traveling, balansehin natin. Basta I'm rooting for you all. So guys, nakapagdasal na ako. At nagpasalamat tayo kay Lord sa lahat ng mga sinabi ko din sa inyo kanina. Inulit ko lang at sinolo ko muna siya sandali, ganun. And itong Salzburg Cathedral, explain ko lang sa inyo. Nag-iilaw na ako kasi madilim. Ito yung pinaka-main cathedral dito sa Salzburg. And aside from that, super tagal na nito. Simula pa ng medieval times. And kung titignan nyo guys, yung architecture dito is Baroque. An Italian architect yung gumawa niyan. And itong dome na to na nakikita niya sa taas, meron kasamang twin tower yan guys, na kung saan, ano siya parang skyline na landmark na siya dito sa Salzburg. Actually guys, hanggang 6 PM lang to, kaya very sakto yung punta natin kasi it's already 5:28. And hindi ko alam kung talagang laging konti lang tao dito, baka kasi papasara na tayo nagpunta. Pero sometimes, since sikat dito yung Sound of Music sa Salzburg, minsan itong cathedral na to nag-host din siya ng mga concert, mga musical, ganun. Tingnan nyo guys, may malaki ditong chessboard. Naglalaro yung mga tao. And also, ay yung sikat na funicular. Kaya lang gabi na eh. Hindi ko sure kung nakikita nyo, but ito. Ayun na. Ito yung pinaka-railway niya. Guys, alam nyo, sikat din tong area na to eh. Ito yung Capital Schwem. Ang hirap bigasan niya ng mga pangalan nila dito. Pero yan guys, watering place. Kaya lang alam nyo, ang na-observe ko, bakit ganun? Yung mga famous tourist spots dito, laging mga naka-cover na ganyan. Hindi ko actually alam eh. Wala siya sa mga research thing eh. Naka-cover silang lahat. Kaya hindi nabibigyan ng ganda at justice. Pero guys, kung wala yan, makikita nyo dyan, si Neptune, Roman god of the sea yun. Tapos meron siyang sakay-sakay na seahorse. Tapos meron siyang trident na hawak and crown. Na kumbaga sinisimbolize niya guys is yung water and controlling over it. Ganon ang atake. Ito naman guys, medyo madilim na kasi. Pero kung makikita nyo, merong taong nakatungtong sa globe. So ito, ang tawag nila sa artwork na yun is Spera
paera. So, spear ang ibig sabihin nun in Latin word. And yan guys, ay matagal na dyan. 2007 pa lang. Actually, one of the most, photograph spots dito sa Salzburg. Pinicturean ko lang siya sa phone. Pero kasi hindi kasi natin siya mapicture ng mabuti kasi ayun, kung titignan nyo, madilim na. Oh. Diba? Pero okay lang din. Kahit pa paano, na-picture na naman natin. Guys, to be honest, hindi ko sa inyo mapapakitang maayos yung Salzburg. Why? Kasi puro mga ganito. Puro mga construction ngayon, yung mga plaza, yung mga square nila. Though napakita ko sa inyo yung mga yung mga church na puntahan naman natin. Pero yung mga plaza guys, lahat sila under construction sa pagbubukas ng mga Christmas market, Christmas area dito. Kasi ito pong Vienna, itong Austria, sikat na sikat siya na place para sa mga ganong klaseng things, events, places. Lalo na kapag Pasko. So then guys, magkakaroon naman na ata dito ng skating rink. Tama ba? Hindi ko sure eh. Oo, skating rink na ayun. Pero di pa rin siya bukas. Pero ang maganda dito yung mga shops. Yung mga ganito is buhay na siya. Dito na ngayon tayo guys sa bus stop. Sasakay tayo sa bus number 1. From here sa mismong pinuntahan natin na city center, isupunta na tayo again doon sa Salzburg HBF or train station. Dinner time guys! Kumain na muna tayo dito. Ngayon lang tayo magmamakdo. Experience muna natin yung McDo here. Dine-in na tayo para hindi na tayo kakain doon sa loob ng hotel. Good morning guys! So ngayon naglalakad na po tayo papunta sa train station. Dahil andun yung bus stop. And panoorin nyo po doon sa unang part kung di nyo napapanood pa kung paano natin binook yung ticket papunta sa Hallstatt. And 32 euro siya halos. And guys, alam nyo, napakaaga pa lang ngayon. Time check, it's already 4:57 AM. Wala pang araw. Kasi ang binili natin ticket alas 5. Aga-aga naman kasi nabili natin ticket. Actually, napakaaga natin talaga. Parang yung una nga ata yung kinuha natin talaga sa ticketing office. Yung ticketing machine. Usok check. Yan nyo, wala pa eh. Wala pang mga bus. Diba? Unang-una tayo dito. So, dito siya guys sa stage F. Napin natin yung 150 na nakalagay. 5:26 pa actually yung biyahe natin. Pero ang aga kasi natin. Ayan! Nakita ko na 150. This one. Grabe talaga guys. So far, ngayon lang tayo gumising ng ganito kaaga para sa isang lugar. Kasi share ko lang sa inyo, itong pagpunta natin sa Hallstatt, isa ito po sa rason kung bakit tayo bumalik dito sa Europe. And meron tayo mga work na ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na serye. Pero ito guys talaga dito sa Austria, ito talaga ang pinaka-target natin. Kaya sobrang excited talaga tayo dyan. And kinikwento ko sa inyo yan kung napapansin nyo sa mga previous vlog. So meron dito mga kainan na ganyan. So magkano yung presyo nyan? Hindi naman nakikita. Basta yan, meron guys. Gusto ko talaga guys yung nasanay tayo sa oras ng pagdating natin sa NAIA. Kaya hours before or ilang oras before yung mismong trip ay dumadating tayo sa mismong lugar. Kaya ngayon, ito, tayo lang yung nandito pa, naaalis for 150. Ayan guys, yung bus natin, tayo lang yung una. Bus 150. Check natin. Is this going to Hallstatt? Okay. Do you need a ticket? Oh yeah? Then you change to Hallstatt. This, right? Yes. Dami guys, tayo lang yung 2 hours daw yung journey. Thank you! Yan. So, kinuha yung ticket natin, tapos in-scan po. Diba? Bring your tickets. Matagal guys yung biyahe nito. Kaya ako hindi muna ako uminom kasi baka maihi ako ng toilet dito. So ayun na. Kung makikita nyo, yung hihintuan natin, wait, malabo siya. Ang ating hihintuan is yung Bad Schulbahnhof. Doon tayo sasakay naman sa next train. Tingnan ngayon tayo guys dito sa pinakadulong stop ng bus. So Bad Schul yung pangalan niya. So 6:41 tayo nakadating and 5:26 tayo umalis dun sa Salzburg. Ngayon hanapin natin ang train station. So ito na siya. Pero pamaya-maya pa kasi dadating yung train. And ayan, tingnan nyo, papaakyat pa lang yung araw. Sunrise is here na. Dito na tayo. Ito itsura ng train station. Dito guys sa train station, meron dito ang timetable. Check nyo na lang. So ito tayo ngayon, yung color red. So ito yung Hallstatt. Pagka ito yung sasakyan. Tapos ito naman yung Hallstatt.
Okay? Tingnan nyo guys yung train. Hindi tayo dyan ha. So yung Hallstatt papunta dito. Papunta sa side na yan. So ito, hindi yan. Iba dyan. Tingnan nyo na lang tong direction. Again, dito tayo. Kapag naka-face sa railway, pa-right dapat. Ito guys, yung sasakyan natin. Rex 70 or Rex 70. Then, 705 yung alis dito. Ang dating sa Hallstatt is 729. Ito na guys, ang ating train! Nakasakay na tayo sa train guys. Nakikita na yung view dito. Ayun o, ayun yung Hallstatt to. Though hindi ko siya mazoom kasi super liit pa niya. If ever kapag sasakay kayo ng train papunta sa Hallstatt, dapat dito kayo sa right side ha, para makikita nyo tong view na to. Ayan guys. Okay, click natin. At aya. Wala. Ayan. Tayo lang yung mga tapos nalaman lang. Kakaanti pa yung turista. Welcome to Hallstatt! Tingnan nyo guys! Welcome! Ayan na oh! Kita-kita na dito! Ayan na siya! So, nakalagay dito, ship to Hallstatt. Though, anong oras kaya yung ship, no? Mamaya tayo sumakay. Ah, ayun! Meron na doon. Pero mamaya na muna, mag-video na muna tayo. Sige, sumakay na nga tayo. Para hanggat wala pa yung mga tao eh. Mauna na tayo doon. Ang ganda ng view! Oh my God! And also, cash lang to guys ha. Walang credit card. Gusto kayo nakatakot tayo. Kailangan bagayan kasi baka mamaya gumulong-gulong tayo dito. Ganda. Oh my God. Look at the view guys. Guys, cash lang kasi yung tinatanggap nila. Guys, cash lang dito ha. Hindi pwedeng credit card or debit card. Hindi sila tumatanggap nun. Round trip, right? Yes. Okay, thank you. Thank you. And the change. Thank you. Thank you. Ayan. Bayad tayo ng 20 euros. Then, sinuklaan tayo ng 12. So, mapatak na 4 euros each way. Ganda! Saya! Oh my God. Grabe, ayan na yung Hallstatt guys. Kitang-kita na natin. And walang tao! Ang ina-expect ko may tao. Or napaka-angle lang natin. Kasi una yung sinakyan natin. Unang batch. Ayan naman guys. Solo natin. And ayan siya. Ang saya. Ito guys sa Hallstatt, one of the oldest inhabited na place dito sa Europe. Pupuntahan natin din ito, part dito ng UNESCO World Heritage. Also, itong Hallstatt guys, mayaman na sila noong ancient times pa because of their natural salt deposit. In fairness guys, may signal yung eSIM natin sa Europe na nabili natin sa Klook. If ever yung link ilalagay ko sa ibaba, if ever you want to book the same eSIM na meron tayo. Abi, walang turista ako nakikita talaga. Naninibago ko. Ngayon lang ako nakakita ng tourist spot na walang turista. Na muna tayo guys magpunta. Ito yung type nyo sa Google Maps if ever. Panoramic viewpoint. Though sarado pa siya. Pero ito yung view niya. If ever. Hanggat alapang tao, picture tayo. Kakatawa, walang katao-tao. Okay guys, masyado nating sinulit. Pinicturean ko lang muna lahat ng mga lugar dito. Opo. So ito yung mga pictures natin. Toink. 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 Ayan. So check nyo na lang sa Instagram account para makita nyo mabuti. Tapos naglagay din ako doon ng caption kung paano magpunta dito. And nag-video-video din dito ako. Tapos dito tingnan nyo guys, pwede kayong bumaba dito. Kasi nga bibi, kaya lang mag-ingat kayo kasi merong ano. Alam nyo na kung ano meron. Patatapakan nyo. Hello, bibe. Hi. Grabe. Ang calming, guys. Tapos ito yung view, oh. Welcome to Hallstatt. May ako kayo iikot mabuti. Puntahan muna natin yung mga photo spots para masolo natin. Dito. Yung papunta doon sa viewpoint. Ang wish ko lang sana walang lalabas ditong mga habol ng aso. Itong village na to guys, super famous niya because of the Alpine houses. Ito. Yung mga ganyan, yung parang it's giving Switzerland houses. Grabe, ang ganda. Tignan nyo, ito lang. Oh, ang ganda na. This view. Ito po. Ayan. Lakad-lakad lang. Hindi ba, nandito nga maganda na eh. Oh. To be honest, iba yung ganda niya kapag ka winter,
Talagang yung peak snow. Para kayong nasa mundo ni Elsa sa Frozen. Lalagay ko dito yung photo. Iba din yung ganda niya kapag ka summer. Kasi color blue talaga to. Blue. Papakita ko din dito. Wala tayong kasamang lalakad. Ano to? Attention. We live here. Please enjoy the beautiful view in peace without loud shouting and music. Yes. Don't worry. Don't worry. Oh my God. Ito guys. Ang magandang view. Oh my God. Ang ganda ng view guys. Right. To formally announce it. Welcome to Hallstatt! Oh, welcome lang na atake muna. Hindi ko ma-full ang shout because bawal eh. Ang ganda. Oh my God. This is the iconic view. Iconic. Guys, nakapag-picture na tayo. And actually, kung makikita niyo sa background, 4 lang kami dito. Yung 2 mag-asawa. And nakapag-picture tayo. Nakuha na natin yung sinasabing the photo. So, papakita ko sa inyo yung mga pictures. O, diba? Super perfect. If ever kapag ka-solo traveler din kayo guys, kailangan nyo lang nito. Oh. Ito yung magandang tripod. So, Ulanzi MT44. So, yung link nito ilalagay ko sa iyo if ever you want to buy din. Itong Hallstatt guys ay isa sa mga nakatulong kung bakit ito sumikat is kasi yung mga travelers pinaniniwalaan na Arendelle to. Arendelle. So, because of the lakeside village, itong side na to. And guys, itong clock tower, ito namang side na to, parang kapag kunyari napanood niyo yung Frozen, parang yung clock tower din sa Arendelle. Tapos yung mga ganitong bahay, though wala lang tong flower eh, pero usually, ayan, ito nakikita niyo yung mga flower na ganyan. Parang ganyan kasi nasa Frozen kung napanood niyo. Tapos kung titignan niyo din yung reflections, di ba? Ang lakas makaganda niyan. Ito na tayo din sa pinaka-village again. Yun naman ang explore natin kasi tapos na tayo mag-picture! Alam nyo, I realize, meron nga pala tayong pan ashokola. Kainin na natin dito para yung may vibe talaga na kinain natin siya sa mismong Hallstatt. Ito binili natin siya. And dito kasi meron ditong trash can. And also, tignan nyo, meron ditong warning na pickpocket. So, be aware, okay? What a vibe. Kumakain ka habang ito yung view. Ngayon pa lang guys, nagsasakayan. Yun dun sa boat, pabalik naman dun ulit sa mismong train station. So if ever po, para malaman nyo kung anong oras aalis yan, kung anong oras dadating dun yung train, ilalagay ko dito yung picture nung timetable para meron kayong magamit as a guide kung gaano kayo katagal, magtatagal dito sa Hallstatt or kung kailan kayong oras pupunta, ganyan, kayo na bahala, okay? Tapos ayan, kalagay. Hallstatt is no museum. Please show respect. No drone zone. Okay? Ngayon ko lang realize, ang tagal pala nung sinelect nating ticket. Kasi ticket natin, 16:00 pa tayo aalis dito. Feeling ko pwede namang agahan natin yung alis natin. Kasi guys, alam nyo ngayon pala, matatapos na natin to. Naikot na natin. Ano siya, mabilis lang siyang ikutin. Pero magtagal naman tayo dito kahit mga few hours pa. Ayun, napapaalis na yung mga nag-check-in dito. Kasi may hotel din guys dito, if ever kung gusto nyo. Kaya lang for sure, mahal dito. Mag-check na lang kayo online. And then, nagbubukas na rin yung mga shop. Tignan nyo, pakinggan nyo lang guys yung tubig. Diba? Ang relaxing sa tenga. Ikutin ngayon natin tong village. Pwede kaya tayo pumasok dito sa church? Check nga natin. Usually naman bukas yung ganyan eh. Kasi walang mga tao, so bukas. Pwede. Ayan. Nakasara lang siya pero pwede kayo pumasok. Lakeside Terrace. Oh, check nga natin kung ano meron dito. Parang yung kanina lang din. Yung view lang din kanina. Baka lang may kakaiba. Ayun lang din. Ang ganda. Yung mga ganito, no? Ang sarap tumira sa ganito, yung lakeside. Pero paano kapag bumabagyo, yun siguro yung nakakatakot, no? Baka kasi mamaya tumaas, yung level of water, ganun. Tignan nyo guys, oh. The world's oldest salt mine. Kaya lang kasi sarado pa yung mga yan, eh. Ang aga kasi natin nagunta.
Super aga naman ng person. Puntahan naman natin ngayon muna yung waterfalls nila dito. Ah, okay. So, ito yung WC. So, may toilet dito. May bayad kaya? Ay, may bayad. Again. Ayan, may bayad. Oh, 1 euro. Pwede ding credit card. Ito talaga. Ganito talaga dito sa Europe. Lahat may bayad. Puntang waterfalls guys, sundan nyo lang sa Google Maps. Kasi ang daming mga dadaanan eh. Ito. Oh my God. Dito nga aakyat. Let's go! Minsan lang tayo makakapunta sa ganitong klaseng magical place, do? Ang taas! Ang taas po! Ang ganda. Oh. Worth it guys siya puntahan ng ganitong kaaga. Parang wala naman ditong falls Google Maps. Parang iba naman na to. Tapos aakyat natin. Parang ginajamming ata ako nitong sa Google Maps. Minsan ganyan ka talaga eh. Oh, ayan na. Nakikita nyo guys. Kung mahina ang tuhod nyo o may kasama kayong mahina ang tuhod, hindi advisable itong ginagawa natin. Ayan, galing. Private naman to, Google Maps. Diyos ko. Yun, you have arrived. Hindi natin siya nakita guys. From afar lang natin siya makikita. And may magandang thing dito. May upuan. At ayan si Lord. Feeling ko, way niya to para makita nating mabuti yung ganda ng view sa taas. Kasi ito guys yun oh, diba? Huwag kang mag-alala, hindi kita papasukin. Respeto ko yung privacy mo. Kasalanan ni Google Maps to ha, wait. Ganda. Tapos guys, alam nyo, tulad ng coronation ni Anna sa Frozen, meron din ditong winter markets. And actually, feeling ko, nauna na naman tayo. Pwedeng kapag ako nyari pupunta kayo dito in December, for sure yun, first week of December, matik, meron kayo maaabutan dito winter market. Guys, so meron tayo mga 30 to 45 minutes na nakaupo dito. Talagang ano lang, ninamnam lang natin tong lugar na to. Kasi syempre, minsan kasi kinakailangan din nating mag-off cam, ganyan. Tapos yung tipo bang parang titingin ka lang, tutulala, ganyan. And tignan nyo, gusto ko din ipakita ulit sa inyo. And alam nyo, by this time, minamanifest nating lahat na kayo din ay makakapunta dito. Manifestation works guys. Naalala nyo, unang beses kong binanggit to sa inyo kung saan yung parang Frozen Village. So itong Arendelle. Naalala nyo, nun ko lang siya guys sinimulan i-manifest. Tas ito guys, andito na tayo ngayon. Manifesting lahat ng nanonood dito, lahat ng may gustong makapunta ay makapunta. Di man ngayong taon, next year, next year, or kung kailan pa man sa lifetime nyo. Ay no, pero ng araw. Okay, baba na tayo. Maganda to guys. If ever, i-click nyo yung waterfall dito, tapos dito kayo dadalhin. Hindi nyo makikita yung waterfalls, pero makikita nyo naman tong ganda na to, di ba? Hanap tayo guys ngayon ng parang coffee shop, cafe, gano'n, na parang pagkakapihan natin. Wow, pagkakapihan! And then ito, Pension Hallberg. Tapos ang dami ding mga shops dito. Mamaya natin puntahan yan. Gawin muna tayo dito sa side na to. Oh, ayun, may supermarket doon. Sa side doon. Teka, dito tayo muna. Ito guys, sikat na shop dito. Ayan. Pwede kayong bumili dito ng apple pie. 3.50. Chocolate cost on 3.50. Tapos ito din, 3.50. Sikat to guys. Mag-apple tayo ngayon naman. At least fresh siya, di ba? Pero parang kakaiba to. Vanilla, egg tart, cinnamon, and berries. Hindi, pero ito pa rin tayo. Apple pie. 1 apple pie, please. Yep, 1. Tambay card tayo. Thank you so much. Thank you. Ayan, ito. Ganyan niya sa nerve. Ito guys, sikat siya. May nakita tayong Pinoy. Mga Pinoy. Hindi ko lang dinidyan kasi nakahiya. Ay, ang sarap. Bagong luto. Bagong luto. Sabi ni Mother na nakakita sa atin na papanood daw niya tayo sa TikTok. Ano sila guys, nag-check-in sila dito. So may mga ganong option kung gusto nyo mag-check-in kayo dito. Hindi siya ganun katamis. Nalalasa kayo pagka-apple. Ito yung name niya ha. If ever kapag gusto nyo.
Meron guys dito mga nagbebenta ng mga pasalubong. Oh. Mga damit ng pambata. 39 euros. Mga postcards. 2 euros. Mga magnets. Hindi pa pala tayo nakakabili ng magnet, no? Oo nga, wala pa tayo nabibili na Austria. Ayoko kasi nung parang kunyari, Hallstatt or Vienna or Salzburg. Maganda yung Austria para buong bansa na yung nare-represent. 4.90 euros to. Walang Austria. It's giving yung sa Switzerland. Mga hat. Magkano? 19.90. Mahal! May gloves din dito if ever you want, guys. Magkano? Walang price eh. Ito, 19.90 din. Medyo pricey, no? Ito. Cashmere, 19.90 din. Oh, for 19.90. Atake. Ito guys, bukas na yung kainan ni Kuya. And actually, yung kinain lang kasi natin, light meal eh. Kakain tayo ng hard meal before we exit Hallstatt mamaya. Actually, ang mahal 18.90 euros yung nakikita ko. Yung schnitzel nila guys with salad and price, 19.90. Itong parang Viennese pancake na sugared with apple sauce nila, 12.90. Hindi pa natin natatry yan eh. Meron din dito guys, ATM. Though, di ba sinasabi ko sa inyo sa may bangko kayo mag-withdraw? Kaya lang kasi, meron ako dong parang nakita sa side doon. Sinishare ko lang na may option dito guys para meron kayo idea. Mag-check pa din ako guys. Wala pa rin ako makita ng Austria. Puro Hallstatt. Tignan nyo the original Hallstatt Salt Store. Sarado pa. Okay, sanang makita natin, no? Kaya lang kasi, after natin mag-explore dito, pupunta na tayo sa Salzburg uli para maikot pa natin yung mismo Salzburg kasi dumating tayo doon gabi na. Guys, ayan. May nakasama tayo na Pinoy. Hotel guest sila eh. For hotel guest lang to. Hello po. Sinasabi ko for hotel guest lang po sa inyo lang. Nakisama lang ako. Hi! Tignan nyo guys, nag-yelo oh. Papayelo na dito ha. Atake. Ayan, taga Manila sila guys. Nahihiya kasi kung isama sila sa vlog. Pero inahiya nila ako. For hotel guest lang to. Ado yan. Guys, narating na tayo itong pinakadulo. Tingnan nyo, wala lang mga turista naglalakad dito sa mismong daan na to. Though, hindi naman tayo pumapasok sa mga private property. Pero, ayun siya. Ito na yung itsura dito sa dulo ng Hallstatt. Talagang super private nito. Though, baka mamaya kasi ang aga pa, 9:55 pa lang eh. Pwede kayo guys dito kumain if ever kung gusto nyong mag-breakfast, brunch, or even lunch, ganyan, Sea Cafe. Kaya lang kasi puro spaghetti, puro mga pasta, puro mga pizza yung nakikita ko. Parang gusto ko kasi yung sausage na may bread ulit. Nasarapan ako dun sa ganong food nila dito. Ayun guys, buti na abutan natin, bukas na siya. So, magkano yung salt? 8.20 oh. 20 euros. So, may pang salad, pang meat, tas pang chicken. Ito oh. Salt in glass. Ang galing ng salt nila. Parang parang shaved ice. 10.90. Ay, ito oh. Meron sila nakaganito. The salt. Ano kaya lasa nito? Normal lang naman. Pero ayoko mag-uwi kasi baka mamaya maano pa ako sa customs. Tingnan nyo guys. Nagdepende sa mga artworks dito. Though parang yung kanina lang din na pinakita ko sa inyo. Magkakamukha lang. Tapos salt. Look. Cute naman ang liit ang salt na to. 1.50 euros. Ang cute naman. Ayan, natin nyo. Ano naman to? Oil? Ito pa tayo ng salt. Mabubudol na talaga tayo. Oh. Mga laruang pambata. Mga ganito binibenta sa Christmas market eh. Diba? Ayun, cute. Cabinet. Oh, ayan. Speaking of salt. Kano to? Wala kasing price na. 1.50. Ano ba kaibahan ng salt na ganito sa salt sa atin? Ang galing ng salt nila. Yung mga spices Atake to. Yung nga, bumili nga tayo ng maliit. Masyad naman tayo nabubudol ng mga salt. Ito, merong isa Austria, oh. Kaya lang wala pang malaki-laki. Yung talagang kitang-kitang hindi pong bubulaga sa yung Austria agad. Sayang, hindi daw pwede yung card. Siguro yun ang sabi ni Lord, ay, wag ka munang gumastos. Tignan yung mga food dito.
goulash soup with bread roll, 9.50. Yung pizza, 17.20. Yung Viennese apple strudel with the whipped cream, 7.60. Muna tayo dito maganyan. Also guys, bumili tayo nitong Boss na. So, specialty yan dito sa Salzburg actually. And para matikman na natin. Tapos, titikim tayo ng Viennese pancake tonight naman. Okay guys. Kainin na natin tong Boss na... Ano? Gustong-gusto ko yung Vietnamese tuloy. Viennese food. Ang sarap. Gusto ko yung mga ganito eh. Dalawang sausage. Ang nalalasahan ko yung mustard gano. May kasi ang dami. Tsaka onion. Yung pinaka-boss na ng sausage. Sakto lang siya. Pero mas malasa yung mga nakain natin sa Vienna. To be honest guys, rate ko lang siya ng 8 out of 10. Mas type ko talaga yung mga nasa Vienna. Mas malasa. Ito kasi, okay siya pero hindi ganoon kalasa kasi yung pinaka-sausage. Or baka mamaya yung binila lang natin ngayon dito sa Hallstatt. Tara na guys! Magbabay na tayo dito kay Hallstatt. Bye-bye Hallstatt. Bye-bye. Alam na tayo. Bye-bye. Okay na. Babalik na tayo. Sorry. Dito tayo sa guys, andito na tayo ulit. And tingnan nyo. Ang haba ng pila. Ang ganda talaga ng ginawa natin na unang yung binili nating ticket. Unang biyahe. Nakarating na tayo guys ulit dito sa train station and sasakay na naman tayo dito sa bus 150 pabalik sa Salzburg HBF. Guys, we're back na dito sa Salzburg City Center at nagpababa tayo dito sa Mirabel Platz na bus stop dito sa bus 150 kasi pumunta tayo dito. Isa sa mga tourist spot dito guys, ang Mirabel Garden. We're here. Yan. Ang ganda ng Salzburg. Mas na-appreciate natin siya ngayon kasi may araw, kumbaga nakikita natin. Kahapon kasi ang dilim, di natin maaninag. Ayan, so andun tayo sa kabilang side kahapon. Then babalik tayo doon. Tingnan niyo itong bridge na to, oh. Meron mga love locks. If ever, kung gusto niyo magdala kayo ng mga locks, oh. Tapos ilagay niyo dito. Guys, so nakakita tayo dito ngayon ng magnet. So ito yung Mozartsburg Place and ito yun. Okay. Tingnan nyo Austria. Yan yung hinahanap natin, Austria lang yung nakalagay. Ito guys, napili natin. May Austria nakalagay parehas and 4.50 euros. Guys, so isa na lang yung hindi natin natatry at nasusubukan dito, which is yung scrambled pancake or parang ganito. Yan yung itsura niya. Pero, hindi pa din kasi natin nasusubukan to. So ngayon, torn between the two ako kung ano tatry natin. Tapos itong Cafe Mozart is sikat to dito sa Salzburg. And ito namang isa, sikat din siya. Ay wait, ito Wirthaus Elephant. So try muna natin sa Cafe Mozart. Kung makakaupo tayo. Ang konti lang naman yung tao. So guys, sikat kasi ito, Salzburger Nocturne. Yun yung pangalan niya. Let's check. Maganda i-review eh. Let's check. Currently available, good for one. Ito yung mga cakes nilang tinda. And actually, sikat to. Sachet Forte. Ito guys, yung menu nila. So, Cafe Mozart. Oh, tingnan mo, yan agad ang special dessert yan sa Salzburg. Oh my god, ang mahal. 25. Pero sige, itry na natin guys. For the sake of para masubukan natin, di ba? Sige, let's go. One Salzburger knuckle? Yes. Yeah. And also, what's this? I can add. That is sweet wine. Ah, wine. Or that is sparkling wine. Ah, okay. No need. Okay. No need. Thank you. Coffee? Only water. Yes. Water only. Still water, sparkling water? Still water. Yes. Okay. Thank you. Ito guys, dumating na yung order natin. So, Salzburger Nocturne. Grabe, ang laki niya.
Pero parang feeling ko naman, ang soft lang niya. So, parang kapag yung kalahati, kaya naman siguro natin. Kasi good for 2 packs naman to. Actually, hindi ko alam kung ano yung expect nating lasa niya. Pero let's go! Ayan guys. So, ito po ang itsura ng ating food for today's video. Actually, matamis nga ito eh. Ang ibig sabihin ko, ano yun, matamis yung dinner natin kasi syempre ang laki. So, let's get na. Ganito po itsura niyo. Wait, baba ko pala yung camera para makita niyo mabuti. Ayan. Tanananan. Oh, Diyos ko, ang soft lang pala. Kala ko naman masyadong maano. So, ayan. Tingnan niyo. Gagalaw-galaw lang siya. Nakakatuwa. Wait, ba't parang nanginginig naman ako? Ay, ba't parang nanginginig ka? Ganyan yung itsura niya, oh. So, ito siya. Look. Yung itsura niya. Kala ko madaming parang ano sa ilalim. Ano ba yung cranberry ba to? Blueberry ba to? Ay, hindi to blueberry. Parang strawberry or something. Lalagay ko na lang sa screen. So, ito po yung itsura niya kapag kasi-nerve. So, feeling ko kaya naman natin umbusin kasi ano lang pala siya. Parang mahangin lang, ganun. So, tikman na natin kung ano lasa niya. Unang tikim. Husgahan natin to. Pinagmamalaki nila dito. This one. Yan. Hindi siya matamis, in fairness. Hindi siya matamis na matamis. Ang ini-expect ko parang ice cream level. Maasim pa nga eh. Tapos alam niyo yung feeling na kakain kayo na parang may bula-bula sa loob tapos parang cotton candy na kapag ginanihila niya bigla malulusaw. Ganon siya. Pero may something sa lasa niya na parang ano siya. Parang puti ng itlog yung nalalasahan ko. Ganon. Ilalagay ko nga sa screen kung ano yung ingredients nito. Yan, ilalagay ko dito yung text ng ingredients. Hindi ko kasi alam kung ano yung ingredients niya. Ang alam ko lang sikat siya. Kasi ang ina-expect ko nga para siyang cotton candy lasa. Ganon. Though hindi pala. Pero for its price tapos sa lasa parang hindi siya worth it. Parang hindi. Parang mas okay yung scrambled pancake. Yung tinuro ko sa inyo kanina. Ang nangyayari sa kanya parang nagtatalo. Naglalaban yung asim nung color red na to at saka yung pinaka-color brown na nakikita niyo medyo sunog. Bali guys, hindi ko siya mauubos kasi meron siyang something na aftertaste na hindi ko siya nagugustuhan, ganyan. So ngayon, nakangiti lang ako pero ipapabalot ko na lang muna siya. Tapos, para hindi masayang, kainin na lang natin mamaya doon sa hotel natin. Kasi nakatapat tayo sa kanila ngayon sa bar. And so, 3 naman yan kasi. So, isang ganyan, isa ganun. So, yung dalawa, nakain natin. Ito yung isa, oh. Iba talaga guys yung lasa niya. Tapos ito, iti-take out na lang natin yan, okay? Guys, tapos na tayo. And ito, yung i-take out natin. Dito pala, karamihan talaga dito talaga sa Europe, pagka magte-take out kayo, wala man lang pa paper bag. Alam mo yan, yung parang hawak-hawak na ganyan. So, honest review about dito sa kinain natin na to, na Salzburger Knockerl. Basta yun. Ito po ay 5/10 sa atin. 5/10 siya. Yung pinaka-honest. At after nating kainin lahat ng mga nakain natin, guys, for its price na 2,000 piso, hindi siya worth it. I'm so sorry, honest lang ako. Bihira lang ako magsabi ng ganun kababa. Pero guys, hindi talaga siya worth it. Siguro yung scrambled pancake, okay, pero ito hindi talaga. Sana na ganito na lang tayo, oh. Yan, sana na ganyan na lang tayo. Salmon yan. O kundi ito, oh. Ganito. Pwede. No? Ayan. Masumubusig pa tayo. Bali kasi guys, ang nabill sa atin is 29.80 euros. Doon sa Cafe Mozart. 29.80. Tingnan nyo ito kung magkano to, oh. Itong ano na to, itong 7.99 yung shrimp na yan. Sara nakailang ganun na tayo, no? At least experience, ganun talaga. Kapag kunyari, meron kayong mga susubukan, meron kayong magugustuhan at meron kayong hindi. Pero so far, lahat ng mga sausages nila, lahat ng mga bread, yung may bread na food nila, type natin. Ito yung pinuntahan natin, yung pinakita ko sa inyo nung gabi. Buhay naman pala siya kapag umaga. Tapos, meron ng Christmas lights, yung mga Christmas tree. Guys, tignan nyo, dito sa Salzburg, ang laki ng Christmas market na ginagawa. So, isipin nyo, dito sa side na to meron. Tapos, dun po sa side na yon meron. So, if ever kung pumunta kayo dito, yung dates, ilalagay ko dito sa screen. Kung kailan sila nagbubukas.
Again, sayang di natin abutan. We're back na dito sa ating hotel room, and before we end this vlog, gusto kong i-share sa inyo naman ang experience natin sa Salzburg and also sa Hallstatt. Alam nyo guys, napakaganda po na experience ang mangyayari kapag kunyari pupunta kayo Austria tapos may stop kayo sa dalawang lugar na yon. Kasi usually kapag nagpupuntang Austria, ang stop lang is sa Vienna, then after nalilipat na. Pero magandang gawin na may stop sa Vienna, Salzburg, and also Hallstatt. Iba't ibang ganda guys yun na ibibigay niya, and iba't ibang thing ang makikita nyo din, okay? So sa Vienna, ang makikita nyo doon is city vibe talaga, and magaganda yung mga buildings, and also kung gusto nyo ng mga Christmas markets, meron kayo doon makikita agad-agad. Yun ang mga maagang nag-uusbungan ng mga establishments tuwing Pasko, doon po sila lumalabas agad. And malamig doon sa Vienna, and dito sa Salzburg, I don't know, pero medyo mainit dito kumpara sa Vienna. And dito naman, super laid back naman dito kumpara doon, kahit mapunta pa doon sa city center. Pero, yung doon sa city center ng Salzburg, kung saan nandun yung Mozart's birthplace, yung square, napakaganda po doon. Gabi maganda, umaga mas maganda. Maganda siya sa gabi, oo. Pero kasi madilim pa yung punta natin. Pero siguro kapag bandang December, mag-iilaw na doon, ganyan. So, puro shopping market, shopping district, ang mga nakikita natin doon sa side na yon. And, hindi ganoon ka-crowded nung nagpunta tayo nung gabi. Pero baka sa susunod, pagka nagpunta kayo, crowded na. Tapos, Hallstatt naman, maganda din yung experience natin. Actually, yun ang pinaka-highlight talaga ng ating Austria trip, yung nagpunta tayo sa Hallstatt. Dahil, hindi ko ina-expect na ganun ka-magical yung itsura niya guys kapag ka nagpunta kayo doon. Iba yung vibe, very dreamy, and parang bawat sulok doon is para kang nasa movie. Ganon. Ganon talaga. Iba-iba actually yung may experience nyo. Depende talaga sa punta nyo. So, kung pupunta kayo noong November 13, kung ano yung nakita nyo sa vlogs, ganyan yung makikita nyo. Pero kapag ka nagpunta kayo ng summer, iba yung ganda niya. Isipin nyo yung pinakatubig niya parang color blue, ganyan. Tapos green na green yung mismong mga puno. Tapos kapag ka naman winter, covered naman ng snow yon. So, parang atake talaga frozen. Iba-iba din ang makaka-capture nyo doon kapag ka summer, super saturated, ganyan, vivid yung color. Kapag ka naman winter, medyo gloomy na yung atake niyan, mga ganyan, okay? So, gusto kong sabihin sa inyo na okay siya. I-recommend ko magpunta sa tatlo. Kung papipiliin kayo ng tatlo, yun po ang piliin nyo. Vienna, Salzburg, Hallstatt. Kung papipiliin kayo ng dalawa, parang for me, pwedeng Vienna tapos Hallstatt. Kaya lang, paano yung dadaan kasi kayo sa Salzburg talaga at required talaga yun. And kayang gawin siya ng 5 days actually. So, nagstay tayo ng ilang araw sa Vienna, Salzburg, and also sa Hallstatt. Kahit sa Salzburg na lang kayo matulog. Pero kung gusto nyo doon kayo matulog sa Hallstatt, okay lang din. Mas malaking budget na lang ang kailangan. May mga na-meet tayo na Pinoy doon, and actually nag-check-in sila, 304 euros daw per night ang bayad. So, ang mahal din, no? So, ganun po ang mangyayari. Sa mga perahan naman, doon sa Hallstatt guys, cash ang mga tinatanggap nila. Buti na lang may cash tayo. So, yung cash natin na gamit natin doon, yung mga card, merong selected establishments na tumatanggap doon, yung bakery na kinainan natin, ganyan. Super okay. And sa Vienna at Salzburg, merong transport pass naman. Kaya if ever kapag mag-explore kayo, bumili na lang kayo ng 24-hour, 48 hours, ganyan kayo bahala, depende sa trip nyo. Tapos ilista nyo mabuti yung pupuntahan nyo dahil yung pagpunta natin, gabi na tayo nagpunta dito, diba? Gabi na tayo nakarating halos kasi mga bandang 3 PM nakalabas tayo sa train station, tapos nag-check-in pa tayo, so ginabi na tayo. Nakapag-explore na tayo actually no Salzburg. Tapos, kinabukasan, Hallstatt, mabilis nating natapos kasi maganda kapag ka first biyahe, yung kukunin yung ticket, dahil pagdating nyo dun, wala talagang katao-tao. Nakita nyo na solo natin, and ilalagay ko dito yung picture sa Instagram. Follow nyo na ako sa Instagram guys para makita nyo yung mga post. Grabe, talagang parang private talaga, semi-private kasi meron tayong kasabay. 4 kami in total dun, kaya napakasaya na experience kapag maaga. Maliwanag din naman. O kung medyo madilim, liwanagan nyo na lang sa edit, kayang-kaya naman paraanan. At so far, wala tayong regret at natuwa talaga tayo. And yun guys, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. If ever kung meron pa kayo mga tanong, ilagay nyo na lang dito sa comment section, sasagutin ko yan. At abangan nyo pa ang mga susunod nating vlogs dito sa Europe. Again, this is Ivan de Guzman. Follow nyo po ako sa ating social media accounts para lagi kayo updated real time sa mga travel ganaps natin. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!